Hello guys! Welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. Hello, Eugene. Musta? Hello. So far kami ulit dalawa. Wala kayo yung mga hinihintay natin pero okay lang 'yon. Shoutout na to John and to Mandy, no? And by the way, no, bago tayo mag-umpisa sa pag-uusapan natin ngayon, no? So, we would like to congratulate muna natin si Mandy at successful yung daming nanood for the Royal Rumble watch party last week sa Hobby Stadium. So, thank you very much sa mga pumunta. Thank you sa Hobby Ali ba na sabi ko kanina? Hobby Stadium. Hobby Stadium. Tama naman. Stadium. Oh, sige. Iba kasi, Hobby Ali's for the mga gunpla. Hobby Stadium. Pareha kasi anyway, Hobby Stadium, thank you very much for accommodating us for as the venue of our watch party, and kay Mandy na rin siya nag-organize nito eh. Thank you din sa mga and thank you din sa mga nagpunta. Oo. Thank you sa mga nagpunta. Hopefully you could join us again if there would be another watch party for the Elimination Chamber. So, 'yun. Apa ba? Ayun. And also, we're celebrating our 3rd year anniversary na rin sa Geeks Out of Nowhere. So, thank you very much for joining us for this past 3 years. So, hopefully, marami pa kami masamahan nyo pa rin kami all in the coming years. And, ayun, tatlong taon na namin tong ginagawa na ganun pa rin. Actually, so far, no, chinek ko yung Facebook page, we're around 170 plus Nice. 170 plus likes. Sa YouTube naman, we have 111 subscribers. Hopefully, madagdagan pa. So, para matulungan nyo kami. Matulungan nyo kaming mag-flourish pa tong channel. So, please don't forget to subscribe to this channel. Like rin yung mga videos para umangat naman kami. Mapansin naman kami sa algorithm. Dito yung last week last episode natin medyo amin ko medyo mababa yung yung viewership, pero for me it's okay, basta tuloy lang tayo sa grind, walang problema doon. I don't as long as ang importante naman is we're enjoying it. Yeah, we're enjoying it. So far ngayon I'm not after the views, just release lang ng release, wala akong yun nga lang kasi parang alam mo yun, parang yung naalala ko lang yung sinabi no ni Kong TV. It's parang yung views na nakikita mo and number of likes dun sa mga pinopost mo is parang it's a shot of validation para sa'yo, parang to keep going, keep moving forward. Pero for me, yeah, it's parang a shot of dopamine para sa to keep you going. Pero okay lang sa akin dito. Okay lang sa atin, wala naman, as long as we release quality content. Quality nga ba? I don't know. Quality naman. Although sabihin ko na lang din na tama 'yun. Naging lagi kong motto is passion without yung kumbaga yung return can really lead to burnout, and trust me, it happens talaga. Oo. So yeah. Kasi parang walang feedback masyado, pero okay lang naman, patuloy lang tayo, just lang. At least may as long as there are people na nakikinig pa rin sa atin. We're still keep going para sa mga even for a few people na nakikinig sa amin, we treasure you, we still love you, we keep going to do this as long as andyan kayo. Yun lang. We don't siguro yun nga, habol di naman ako magpapakipokrito, habol ko rin naman talaga mga views and subscribers
Syempre, ano naman, dito, that's the goal naman talaga. Pero, alam mo, it's, once that you chase, yun nga lang, ang problem pag ganun is once you chase that kind of, you have that kind of mindset, parang, ang nangyayari is that, yun na lang yung naging focus mo eh. 'Di ba? Parang yun nga, nahihirapan kang madali kang ma-burnout, yun tama. Kumbaga parang kung ang naging follow through mo lang is viewership, again for the sake of money, kasi parang naging discussion na rin to amongst YouTubers nga, and tulad ni PewDiePie and ganyan. Para kasing hindi na nila naging habol is yung kung nag-e-enjoy ba sila dun sa double-edged sword din kasi So kumbaga parang hindi na nila habol is yung creativity at enjoyment. Yeah. At that point din na burnout din sila. Tsaka parang nagkaroon ng landscape ang YouTube na parang isang pattern lang yung mga kumbaga parang isang pattern lang yung mga gumagawa. Tulad nung sila Mr. Beast. Yeah, parang nawawala na ng variety. Kasi yun yung kasi yun na nga rin yung parang pinapaboran ng algorithm eh. So, pero yun nga, as far as this podcast is concerned, we still keep doing it kasi pareho naman tayo nag-enjoy. Lahat tayo nag-enjoy dito. Ako, nag-enjoy pa rin naman ako na may mga kausap ako with hobbies and wrestling and all other stuff. And hopefully na-enjoy rin naman ng mga viewers and listeners natin kung ano naman yung pinag-uusapan natin dito. And yun nga, ayun nga, maliban sa mga tao na nandito, kami dalawa ni Eugene na nag-uusap, hopefully may mag-comment dito sa atin na kung willing silang sumali sa ating usapan, please comment lang sa ating comment section. And also yun nga, comment na rin sa ating mga post. We also have Facebook group which is Geekadas, the Geeks Out of Nowhere community. So yun, GEEKADAS. Tama naman, Geekadas. Tama na spelling ko, no? Baka mamaya mali pa ako. Anyway, go Eugene. Also, ang pwede kong i-suggest siguro, para may fan engagement tayo. Gawa siguro tayo ng fan mail bag. Pwede. After siguro ng mga babasahin namin yung comment sections nyo. So, mga comment section tuloy. Comments nyo before, para sa susunod na show, babasahin namin yun. Mag-comment down kayo kung yung mga questions nyo. And, babasahin namin. Sasagutin namin. Para fan mail bag, tama yan. Yeah, actually, ilang beses natin yung pinopromote, wala pa nagko-comment. Maghihintay kami. Basta. Maghihintay kami. Guys, maghihintay kami. Ang isa na naging notable na nag-comment, I think si Legendarius. Legendary. Shout out. Sigma. Shout out kay Legendarius. We love you. Pahingin ng giraffe's milk. At pa-shoutout dun sa bagong miyembro nyo na drummer ng Kamikaze. Si AB3. Idol ko siya. Idol ko si Board. Ay, si AB3 pala. AB3 yun. Speaking of wrestling, sige, pag-usapan na natin ang nakaraang Royal Rumble. Sige. How about for you? What's your overall rating? Rating agad no? Rating. Anong tingin mo sa Royal Rumble? Sa women's, napanood ko, naabot ko, napatapos na Parang si Nia Jax na yung pumasok. Yeah. Pero, nandun si, Nikki Bella ba yun? Yep. Dito, pag-usapan natin mga hula natin. Ano nga yung hula mo nun? Roxanne Perez. Tumama ka doon.
tumama ako doon. AJ Lee, diat din. Wala eh. Nangyari si AJ Lee. Wala si AJ Lee. May nagsabi ba sa ating Becky Lynch? Hindi rin nangyari, no? Ako ata nagsabi ng Becky Lynch. Hindi ko sure. Wala din ako ano eh. Wala akong masyadong naging ano sa women's. Pero si Roxanne Perez, isa sa pinaka-bet ko talaga na manalo. Or isa sa pinaka-bet ko na papasok talaga. Kasi, di ba, NXT siya. And it's very rare na may mga kapasok na NXT player, na wrestler sa Rumble. Except kung si Braun Breaker ka. pero nga, di ba, nakapasok na ito pinasok na nga rin nila si Stephanie Vac. A lot of women from NXT like Stephanie Vaquer and Julia. I'm very happy to see Julia in the Royal Rumble. And then syempre other ladies from the NXT roster. Yan. Ako happy ako kasi tumama akong dalawa eh. Di ba? No. 2 out of 3 ako eh. Alexa Bliss and Alexa Bliss and Nikki Bella. Although yun nga and then tama pa yung hula ko kung sino yung mananalo, Charlotte Flair. Diba? Isa rin yun, diba si Charlotte Flair? Oo, Charlotte Flair. Bali 3 out of 3 na ano na. Hindi kasi AJ Lee ako eh. So sige, sabihin natin 4 out of 3 out of 4. Kasi di ko na kina-consider si Charlotte kasi nag-declare na siya noon. Kaya so yung siguro sabi ko na lang tama na lang hula ko na nanalo siya. Yan. Pero ikaw, ano sa tingin mo yung highlight of the Women's Royal Rumble? Nung pumasok si Nia, tapos nag-dominate siya eh. Ako kasi, isa rin sa mga bet ko si Nia. So, naisip ko pala, hindi pala pwede, kaka-champion nga lang din niya eh. Tsaka kakalos lang niya ng championship, babalik siya agad. Doesn't make sense eh. So, yun. So, hindi siya pwede. Pero yun yung nag-dominate talaga siya. So, kaya parang nagkaroon ako ng feeling na pwede manalo ulit to. Tsaka hindi naman siya ganun eh. She's not that bad of a wrestler. Siguro, parang may mga moments lang siguro siya. Pero, yeah. Okay lang. Kumbaga. Ako for me, natuwa lang ako dahil, Alexa Bliss returned. Tama yung hula ko. Kasi ang daming daming lumabas sa dirt sheets and other sa mga Facebook page, wrestling news sa Facebook and Twitter that she's not going to join the Royal Rumble because of some problems with her contract. So, yun. Magaling yung misdirection na yun actually. And then, bigla siyang nakapasok. Diba? And, you notice yung suot na leather jacket ni Alexa Bliss. Yeah. Yung kay Tapos, lately, napansin ko, nagsi-Sister Abigail pa nga ata siya eh, diba? Yep. Pero, may variant, Alexa Bliss variant, na yung Abigail DDT, she was able to do it or execute it last SmackDown against Candice LeRae for the Elimination Chamber qualifying matches, and ayun, nanalo siya. So ngayon Alexa Bliss is qualified for the Elimination Chamber. So eto sabihin ko lang, yun nga, nepotismo nga nanalo, sabi nga ni Mandy. Nanalo si Charlotte Flair for the women's. And yun, we're going to discuss the men's naman which was won by Jey Uso, no? And yun nga, nepotismo nga daw, sabi ni Mandy. Wala. Ang sa akin lang, no, when Charlotte won, dito, I thought na magiging face siya. Pero nung last episode nung Raw, nung lumitaw siya,
And she won that Troy, yung tanito, yung sinabi nga niya parang nagkaroon siya ng celebratory promo sa Raw last episode, and tanito, binubu siya ng mga tao, as in may hit sa kanya. Then parang she's the professional that she is, she was able to take it and take the crowd's energy, and yun nga, parang nagiging heel na siya. And parang so far, no, what I'm think of, parang yun nga, mali yung siguro na speculation ko na magiging face siya, because a lot of people hate her hate her for winning the Royal Rumble 2025. To be fair, kasi nung malapit na, tas nung masipa niya yung dalawa, si Nia at si Roxanne, talagang yung parang bakit si Charlotte? Kasi si talaga bet ko noon si Roxanne talaga, kasi I wanna give the young talent a chance. Kasi that woman has been wrestling for like since she was 17 years old. And nagulat ako na that young. YOLO, parang YOLO twins lang yun, di ba? 17 sila, nag-wrestle sila eh. Shoutout sa inyo. So parang I want her, I want to give her a shot for WrestleMania, kasi, or at least Elimination Chamber, or basta magkaroon siya ng chance. Kasi yung talent ang galing din niya kasi talent. Kaya niya kumuha ng hit. Yun lang, parang for Roxanne Perez. For Roxanne Perez, yun talagang But the argument naman is it too early for her? I mean, pero kasi hindi pa kasi siya nagmo-move up to the to the main roster. She's still part of the NXT roster. Napansin ko nga din eh. Pero it would be great. Siguro baka we'll be seeing pag nagkaroon ng ulit ng draft. Who knows, baka ma-draft siya ulit. Yeah, that will be after WrestleMania na. Great. Kasi siguro, I think pinaplano na nila yun kasi hindi na siya champion, di ba? Yeah. Piling ko, baka ipopromote na siya. Hindi pa alam kasi, syempre, kumbaga parang they're just trying to process it muna. And then siguro baka she'll be in SmackDown or Raw. Saan naman siya? I mean, she'll do great, probably. Most probably, yes. And then, ano pa ba? Ayun, dami ring tao na ayaw dun sa appearance ni Nikki Bella. Why? I don't know. Kasi, dito, they expect, later on, so we're going to talk about expectations. So, sige, later, dito, pag-usapan na muna natin to. A lot of people are expecting kasi AJD, and parang nasasayangan sila sa spot na number 30 at si Nikki Bella yung nilagay doon. Total, parang yun yung napansin ko sa men's, no? Sa men's. Nikki Bella, maganda yung yung mga surprise spots ng tawag doon, ng women's. Ang ganda ng mga 30th spot, legend si Nikki Bella. 'Di ba? Pagdating sa men's, parang Logan Paul. Alam ko, Logan Paul hater ka eh. Pero pamaya natin pag-usapan yun. Ang lang doon, kasi a lot of parang some people are parang discussing that the 30th spot could have been given to Alexa Bliss, and it could generate a lot more of of a pop if and hindi magiging masyadong hateful ang mga tao kay Nikki Bella if andun siya sa gitna nilagay. Yung ganun. Kasi, yun nga eh. A lot of people are talagang waiting for AJD to come out, but yun nga, hindi nangyari. So, sorry. Triple H subverted your expectations. Ganun talaga, kids. Ganun talaga. It's not always, It's not always like that. It's not always like that nga. It's sad, pero ganun talaga.
That's life. But so far, I'm happy with the overall matches, sequence ng Women's Royal Rumble. Yeah, masaya naman panoorin. Masaya. Oo. Enjoy ako. Sige, move on na tayo doon sa men's naman agad. Saka na muna natin pag-usapan yung other two matches. But they're notable, Di ko napanood actually. Napanood ko lang yung Rumble lang. Sige. Yung sa men's Rumble naman. Actually, sobrang pop ng mga bandang 15. 15 and above talagang pop eh. Yung mga 15 and above, may certain time lang hanggang kay John Cena lang. Kasi mga sumunod, parang sila Dominic Mysterio. No offense, gusto ko si Dominic. Except for Joe Hendry. Tumama tayo doon. 15 and above talagang naglalaba ako ng mga puti nun, tapos maya nanonood ako ng Rumble sa cellphone. Say his name. David, he appears. Di ako pa kanina, tapos labahan ako, gano'n ako. Actually, dito doon sa watch party, grabe yung pop nun for Joe Hendry. As in talagang sigawan lahat eh. Grabe yun eh. Sobrang over ni Joe Hendry. Hanggang ngayon, kahit na sinasabi nilang gastado na yung gimmick niya, hindi pa rin, pare, sorry. Part na ng wrestling culture si Joe Hendry. Yes. He's making it popular. Yes, nasa seat guys na siya ngayon ng mga ng tao ng mga wrestling fans. Kasi tignan mo naman yung niya, yung charisma lang niya tsaka yung comedy niya eh. Yun yung yung pop na pop sa kanya eh. Diba? Compare mo naman, sayang nga si Elias eh. Maganda yung wala. Anyways. He needs to reinvent himself pa. Pero at least Elijah na siya ngayon. He's doing great naman in the indies. Actually, inisip ko nga dapat nga pumunta nga rin si Matt Cardona. Pumasok nga rin sana si Matt Cardona. sa Royal Rumble, but anyway. Magkakad lang silang dalawa ni CM Punk kasi alam ko may lawsuit ata na nag-involve. And then, parang hindi na sila magkatropa ngayon ni Matt Cardona. Which is sad. Pero at least, dito, talagang sobrang stock pala ng sobrang stock ng Men's Royal Rumble ngayon. Kasi wala talaga silang kinuha from NXT eh. Wala na. Kasi I think, kaya lang nasama si Braun Breaker kasi yung nangyari nga kay Vince McMahon and si Brock Lesnar. Yun na nga tayong reason kung bakit pinasok talaga nila si Braun Breaker. Yun, tsaka may talent naman yung bata. Tanong ko lang is that yung true ba talaga na na papasok ba si Brock Lesnar sa Royal Rumble this year? Parang walang... That was last year eh. Pero okay. This year, pili ko hindi na. Kasi, parang legit na. Nga pala, last year si Braun Breaker. First Royal Rumble pasok niya eh. Pero na siya nun, di ba? Nasa, na siya? Main roster na siya nun. Pa lang, kumbaga parang on his way pa lang to the main roster. Last year? Parang hindi. Alam ko last year nasa main roster na siya. 2023 ata siya nasa Ayun, hindi ko lang sure. Pero yun, parang check natin. Check natin Check ko ngayon sa sa Wikipedia. Oo nga, tama. Last year lang siya na last year nga siya naangat sa sa Royal Rumble. And then after nun, it all went uphill for him kasi after nun napunta na siya ng Raw. Oo.
Intercontinental champion pa siya, di ba? Oh, yeah. Nag-intercontinental. Until now, he's the intercontinental. Siya pa rin. Oo. Okay. So, kasi it all went uphill talaga kay talagang ang ganda na naging push sa kanya. Ako, Braun Breaker guy talaga ako. Bagong top 5 wrestlers ko would be Braun, Jacob, si Penta, bagong addition yun. Si Shinsuke. Penta. Sino pa ba? May isa pa ako eh. Pero isa si Penta doon. Tsaka si Jacob Fatu. Si grabe. Jacob Fatu dominated it. Yeah. I would say. Sa itong Royal Rumble. Oh yeah, he definitely dominated. At saka sabihin ko lang din na kudos kay Penta tsaka kay Ray. Yeah. For lasting that long. Penta lasted for for at least 40 minutes ata. 45, mga 50 minutes. 50 minutes, so ganun. Grabe. Pero ito lang interesting no. Last 6 ba? Last 5 nung Royal Rumble. Oo. Si mga last 5 sila, no? Si John Cena, CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, si AJ Styles pa, Logan Paul, tsaka si, di ko talaga mapapatawa dyan. Grabe, inis na inis ako nun. Kasi ako, ang gusto ko talaga manalo nun. And yes, all fans tayo ni John Cena, no? I mean, hindi ko gusto manalo si John Cena at that moment. Ang gusto ko talaga manalo na si CM Punk. Kasi, I think he deserves it eh. Parang deserve niya yung spot na yun eh. Kasi last year, supposedly, di ba, dapat siya mananalo. Kaso nga lang, na-injure siya nung tawag doon? Na-injure siya nung Royal Rumble mismo. So, kaya siguro nag-audible na lang sila na si Cody na manalo. Yep. Yeah, tama. And then, yun nga, check ko nga, Penta lasted at least 42 minutes. Grabe, no? Grabe. Penta is showing, isa talaga siya sa, bagay talaga siya sa WWE. Yeah. The work rate niya. Kasi okay na siya doon kasi hindi siya, apparently narinig ko sa ibang guys na, mga ibang podcast and wrestling shows na hindi siya na-utilize pala sa AEW. Yeah, hindi nga. Even si Phoenix Jr., that's why they're looking forward for Phoenix Jr.'s contract to expire na sa AEW para makalipat na siya sa WWE. Yan lang. Come on, Tony. Isipin mo, ako I wanna, hindi naman we're just gonna breeze through this. I want AEW to succeed din. Pero at this point kasi parang Tony Khan, come on, do better. Lang, sino ba yung last last 5 natin na pumasok sa dito? Ang last 5 ata, isa si Logan Paul, 30th siya. Oo. Well, talaga ako 30th. Parang pag ng music niya, parang, someone politic himself. Hindi naman sana. Or pero last 6. Sinong also kagulat na bumalik si AJ Styles. Yeah. Dito okay yung okay yung return niya eh. Okay yung return niya. Hopeful, ewan ko lang kung naglaban na ba si John Cena sa kasi AJ Styles? Parang gusto kong makita yung kaya na tayo kasi naglaro ako ng showcase ng WWE 2K23. Showcase ang isa sa laban si AJ Styles eh. Isa sa mga ang choice mo kasi you're gonna find Cena in different eras. And merong isang era at 2016 or mga 2012 ganyan
nung sa TNA, di nung TNA, parang kumbaga parang kakaalis lang na ata ng TNA ni AJ. Tapos ang laki ng pop. Pero nagtataka ako, sino ba tong AJ Styles na to? Kasi hindi ko talaga siya kilala nung pero very interesting yung movesets niya. Gonna say that. Pero parang sino ba to? Tapos parang challenge pa niya si Cena for the championship nga ata at one point. So yun, hindi ko alam kung gaano ka ano yung tindi ng extent sila naglaban, pero naglaban sila. Naglaban din sila. Ano lang, like ako pang nag-uusap. Sorry. Parang one time lang. Sayang lang. Sayang nga lang one time nga lang. Yeah, kung paulit. Hopefully nga ito dito, yun nga, magkaroon talaga ng isa pang hopefully before John Cena retires, no? Magkaroon pa ng isa pang storyline match or rivalry between him and AJ Styles. Would be interesting to see. Would be interesting to see. Saka ito, I say go. Kasi paano ba nila gagawin yung sakali? Gawin nilang champion si AJ or gawin nilang contender si AJ Styles na strength mo, no? Tatalunin. Kasi ako gusto kong mangyari kay John Cena. It's either let him fight Randy Orton again or pabalikin niyo yung mga nauna niyang mga heel. Tulad ni JBL mga ganun. Sila dalawa ulit. Pero dito, Cena ngayon is concentrated on chasing his 17th world title eh. So what do you think of it? Sige, laban lang kung anong gusto mo gawin. Pero piling ko yung never give up attitude niya would, how can I say this? Tama may nakita akong post ni Mandy. Shoutout Mandy, nabasa ko yung post mo. Sabi niya, never give up. Oo nga, tama nga yun. So parang there's a chance din na bakit di niya mapalamunan yung Elimination Chamber. Baka it would take him like a lot of work talaga to get that belt again on his waist. Parang it would make it sweet, the victory sweeter. Kaso nga lang, sino yung magiging main antagonist mo? Si Cody? Why not? Why not? That would be interesting. I would love to see then that would be the heel turn ni Cody afterwards. Or please The Rock mag-heel turn ka ulit kasi it's not I mean, I know na gusto mo maging likable pero it's ang daming nasayang yung nag-appearance. Saan siya nag-appear nun? Yung gumanon siya? Sa Bad Blood. Bad Blood, no? Parang pagdating sa Netflix, parang, hi, hello, I'm The Rock. Dude, what happened to this? Yeah. Hinintay namin yun eh. Parang, bakit? Siguro kung ang pinaka-best nun is i-book nila si The Rock, parang pull the strings, parang belt ko na to, dalawa na yung belt niya, pati yung Brahma Bull na belt. Si John Cena na yung magiging contender, si John Cena yung babawi, Rock and Cena ulit. Di ba naging trilogy yun? Laban nila. Trilogy. Pero quadrology na. It depends sa kanila kung how they would book it. I would respect it naman. Depends nga lang, syempre. Hindi naman ako mapilit. Gawin nyo lang kung ano gusto nyo. As long as it's not, AEW. Yeah. Pero ito, dito, kasi even Mandy thinking that parang Randy Orton deserves more more of the na siya ang makabreak ng record ni Ric Flair compared to John Cena kasi dito it's more yun nga dito
Randy Orton deserved it more kasi he was a workhorse last year din naman, 'di ba? And ang daming mas nakikita si Randy Orton compared kay John Cena sa WWE. Ganun din na. Parang deserve niya kasi si Randy Orton lang yung hindi nag-go Hollywood sa WWE. Kung iko-compare ko si Randy Orton sa isa sa mga wrestlers ng Attitude Era or bago siya dumating, no? Para siyang si Triple H. In a sense na lahat ng mga kasama niya except siguro si Stone Cold, no? Kasi yung mga kabatch ni Triple H. Lahat ng mga kabatch niya, si The Rock, ganyan, nag-Hollywood eh. Naiwan sa mga kabatch, ang naiwan niya, siya at yung mga iba pang other wrestlers na katulad niya. Si Stone Cold nag-retire, nag-Hollywood siya konti, may mga scenes siya. Ganun din naman si Goldberg. Kumbaga sila, they went their own path. Hindi sila nag-wrestle ulit. Meanwhile, to si Triple H at saka si Randy Orton, they worked hard to be in their spot. Parang I think they really do deserve something. Pero dito si Triple H mayroon rin siya movie no alam ko nag-extra siya sa Di ko alam kung anong movie, Longest Yard. Di ko alam kung andun siya. Di yun eh. Sa siya eh. Iba pa. Sa The Blade Trinity. Blade Trinity. Tapos alam ko may The Chaperone ba yun? Yun, meron pa isa. Ano pa ba isa? Yung mga WWE films na na pinalabas nila. Tapos meron pa ano pa yun, yun lang yung tatanda ko. Pero may mga TV series, cameo appearances siya. Pero yun, SNL. SNL. Mad TV, yun. Mad TV Mad TV yung favorite kong appearance niya. Medyo off track tayo, pero yung una, nung WWE fan pa ako nung bata ako, sakita ko sa WWE. Tawa ako kasi yung cold open nila, parang siya, ang laki niyang mama, tapos siya daw si Harry Potter. Tapos, yung isang co-star niya, binuhat niyang gano'n. Let's fly! Binuhat. Tapos tumalun siya. Tumama yung babae dun sa parang pader na gano'n. Tapos, what happened? I got busy. Not TV, ano pa ba? Yung isa din na, magaling mag-comedy si Triple H. Mukha lang siya seryoso, pero pag nasa DX siya, tsaka any comedy na, except The Chaperone siguro, any comedy na pasukan niya, patok magaling magpatawa si Triple H. Alam niya kung paano bumato ng punchline. Ayan. Sige, going back to WrestleMania. WrestleMania tuloy, Royal Rumble. Alam ba sabi mo, Jey Uso won. And dito, siguro ang daming disappointed. Bakit? Oo. Ang daming nag-express ng disappointment over Jey Uso's win sa Royal Rumble. Look, guys, gusto niya ba ganun lang kadaling manalo si John Cena? Parang let us parang let him cook. Yeah. Parang let's make the victory sweeter. Also Jey Uso winning is better than Logan Paul winning. Anyone but Logan Paul. Anyone but Logan Paul, for the love of God. Sabihin ko lang na okay yun, deserve ni Jey yun. Kasi nawala na nga niya Intercontinental Championship eh. Kakapalit lang, ganda na ng kulay, kinalayan na nga niya na kulay blue eh. Tapos biglang nawala pa sa kanya eh. Diba? I think let him have this one. Okay na yun.
Disappointed ako. Kasi ako gusto ko manalo si CM Punk eh. Yeah, ako rin. CM Punk. Punk guy din ako eh. And while watching, when I was at work, sa mga katrabaho ko, di po ako nanonood. Nakikinig lang ako habang gumagawa. Okay, so, bago nyo ako po, hindi po ako nanonood. Pinapakinggan ko yung CM Punk documentary, I think 10 months ago. Yung buhay niya sa ROH, ganyan, paano siya sa kumbaga napaka-inspiring na story niya. Tapos parang, hindi siya binibigyan ng chance. And parang nakakalungkot yun. Kasi parang, he is working hard to be in his spot. To get where he is. He's professional, straight edge siya. Which is, well, during his time naman, during the time na Ruthless Aggression ba siya? Ruthless. Kasi, siya nakapasok. Pero he was parang nauna lang si John Cena sa kanya ng ilang taon eh. So, Ruthless Aggression din siya, no? If we can count it in. So, ano bang attitude muna nauna bago Ruthless Aggression eh, di ba? Oo. Tama. So, ni-imagine ko, like, kasi he was even talking about Chris Benoit at one point. Yeah. Like, Ruthless Aggression nga. Ruthless Aggression siya eh. So, parang, this guy has been working hard. Tapos hindi siya napupush ng gano'ng katindi. Hindi siya even Paul Heyman was like, dude, sinasayang niyo tong taong to. Bigyan niyo naman siya ng chance. And nakikita, hindi ko to nakikita noon kasi hindi pa napapakinggan yung documentary niya. Punk was, Punk is like, there's like a little punk in all of us. Kaya that's why, ngayon, lalo na ngayon, that's why I wanted him to win. Kasi he represents the voice of the voiceless. The voiceless. And hindi pa yun. He was like, he doesn't look like it, no? Pero siya yung nerdy kid na pinagtitripan lagi eh. He was the outcast. He was syempre, we will be rooting for him. Para siya yung Jeff Hardy na hindi hindi nag-antik. Sorry. Yeah. Yun nga eh, parang sayang na hindi siya ni-utilize ng ganun. And then, wala. They pushed John Cena kasi he was that guy na, na jock, na superstar, na malaki muscles and stuff. Okay, I mean, I'm okay with that. Kasi ako, gusto ko rin naman si John Cena, pero nung ko yung story ni Punk, parang sabi ko, sayang talaga hindi ka nanalo. And I'm hoping you win sa Mother Day. Yeah, pero baka manalo naman siya sa Elimination Chamber or hindi pa natin alam kung ano yung favor na hihingin niya kay Paul Heyman. Di ba? So maybe he still has 2 aces in his sleeve. Be an opportunist. Opportunist. Yeah. For this one. And I think a lot of people now are sold with yun nga, nung nanalo si Jey Uso, parang ang daming nagalit sa kanya. And kaya sabi nga ni Mandy, nepotismo na naman kasi pang ilang generation ng from what how many third generation ata si Jey Uso na wrestler. Kaya nepotismo eh. I mean, joke lang yun. Pero syempre, di ba? They're the hottest, hottest, Jey Uso is one of the hottest, ngayon, wrestlers in WWE. Syempre, his merch is moving. Dami. I don't know about Charlotte Flair. Charlotte Flair, medyo na-disappoint talaga ako. Pero let's go back muna kay Jey. Yun. Pero feeling ko after nung promo niya sa Raw last episode, a lot of people are convinced that he really deserves this chance for WrestleMania main event. And yun nga, anong iisipin natin
so far they're cooking it, no, na is either going for Gunther or for Cody. But we don't know pa kung sinong tatargetin niya. Would be interesting if he went for Cody, no? Pero parang I want to reserve that for Cena. Parang sige, let's give like the parang the new kid in town versus, well, technically somewhat of the new kid in town. Parang let's make him prove na he deserves that championship versus the veteran na really deserves the championship din. Lately he has been in a losing streak. Might as well yun. Gusto ko siya i-reserve doon pero parang decision na ng decision ng WWE kung silang gawin. Hindi naman ako Yeah. Apa ba? Siyempre, yan. Bahala na sila, Papa H. Bahala na si Papa H dyan. Papa H. Yan, si Mr. Levesque. Yeah. Bahala na kayo doon. Gawin niyo gusto niyo. As long as huwag na kayo magsasabi sa KBD on the public online. Ay, ako, nag-cringe pare. Sige, Apa ba? For me, mas okay sa akin kung si Gunther ang kakaharapin niya. Pero yun nga parang bakit mo, I think a lot of people are nasasayangan doon sa Saturday night main event match nila kasi dito parang bakit mo lalabanan ulit si Gunther? Tinalo ka na nga niya 'di ba sa Saturday night main event. Pero parang for me it's solid, parang it makes the foundation of their rivalry even more compelling. Dito parang it's yung match nila sa Saturday night main event would act as the foundation of their rivalry to make their match in WrestleMania more compelling, 'di ba? So I think magandang I think maganda yan kasi and I think tama ba na si Jey Uso ba, si Gunther ba nag-dethrone kay Jey Uso Intercontinental? Check nga natin. Alam ko si Braun. Tama, sorry, si Braun. Si Braun pala, oo. Tama. Hindi pala kasi ang nag-dethrone pala ng Intercontinental from Gunther is si Sami Zayn. My memories failing me na. So, kapag parang nangyari is dinethrone ni Sami si Gunther. Gunther. And then na-dethrone si Sami ni Braun, tama? And then na-dethrone si Braun ni Jay? Ata. Then nabalik kay nabalik. Parang yung Intercontinental Championship parang then ngayon napunta na nagstay na ngayon kay Braun Breaker. Good on you, Braun. Again, good job. Ano ka lang is I think maganda siguro kung sa main event gawin nila ulit yung ginawa ni Chad Gable, parang tutulungan kita, ako si Sami Zayn tsaka si okay. Training montage. Training montage ulit, parang Rocky yeah. Di ko alam ilan na, Rocky 3. Yeah, parang Rocky 3. Ayan. Gawin nila, sure, why not? Pero okay na ako sa dito. Yun nga, okay na ako. Actually, wala naman akong ganong expectations for Royal Rumble. I'm just happy that it happened. Yeah. Those things happened. Yan. Ako, I'm happy na ganun din nangyari.
Nainis lang ako na hindi si CM Punk nanalo. Okay. Sige. Bakit isipin mo sa comments kung tama yung sentimiento ko, tama, di ba? Dito, sige, yeah, i-wrap up na natin yung Men's and Women's Royal Rumble. Punta na naman tayo dun sa dalawang match. I think, okay, WWE Tag Team Championship is making they're making it more interesting na kasi dito with the live rivalry between DIY Motor City Machine Guns, Street Profits and Motor City Machine Guns. So I think they're cooking something for it. Let's see na lang in the years in the next months to come. Sorry. Wala. And then itong match between Cody Rhodes and Kevin Owens. Which was sadly hindi ko siya napanood. So wala akong masyadong input dito, pero nabalita ako daw. Nakakita ko ng mga clips, grabe, sobrang brutal nung match. Yeah, one of the interesting matches or one of the sabihin na lang natin as one of the match that's almost stole the Royal Rumble. Okay. Kasi maganda. Hindi parang panay compelling na lang sinasabi ko. Sabihin na lang natin na maganda yung pacing ng match. At the same time talagang yung how they tell the story in throughout the match. And then yung nakikita ng mga tayo tendencies ni Cody to turn heel. That match became interesting because of those things that happened in between the matches. Even yung pagpunta ni Sami Zayn sa corner basta either kasi dito hindi naman conflicted nga si Sami Zayn kung paano nga niya kasi pareha niya kaibigan yun si Cody Rhodes and Kevin Owens pero talaga ako talagang nagulantang ako sa ginawang Alabama Slam ni Cody Rhodes kay Kevin Owens over the grabe yun. And then how they utilize that little yung maliit na ladder. Kulit lang. Ay, nako. But that was talagang brutal siya pero it was dramatic siya. Dramatic yung match na yun. It has all the emotions. Somehow all the emotions. I don't have any much opinion on that. Pero grabe. Parang bumalik tayo ng Attitude Era, pare. Parang ruthless aggression na nung nakita ko yung mga clips na yun. Kasi grabe, you have no business doing that. Yeah. Also, yun din napakinggan ko rin yung, ewan ko kung natapos to, yung kay Kevin Owens. Grabe. These guys are very inspirational to me. And lagi ko ilalagay sa puso ko dahil sa you make me want to pursue my dreams more. So yan lang. Pero parang grabe. The work these guys have put in dun sa match na Yeah. Guys, ingat lang. Nangyari yung CTE nga iniiwasan natin Oo. Natuwa ka naman ba sa appearance ni iShowSpeed? Tapos in-inspire siya ni Bron Breakker. Look, hindi naman sayang kay iShowSpeed, pero pili ko itong mga YouTubers na to, medyo, guys, bigyan nyo naman ng kasi si Tozawa nakakaawa na nga, hindi pa nga nakakapasok ng Royal Rumble to, hindi nyo pa bigyan nyo naman siya ng spot, kasi parang, ako naawa ko kay Tozawa nun kasi tsaka kay Otis, kasi na-bury sila nun kung tutusin mo Pero dito parang hangahabol kasi nila nun is reach Dito naiintindihan ko naman yung logic doon by Triple H na kaya pinasok si
iShowSpeed is for for engagement din sa other audiences eh. Kasi dito maraming fans si iShowSpeed na eventually may potential na maging wrestling fan. Yeah. That's why WWE try to reach to those influencers and streamers para ma-engage nila yung mga potential fans. Maging fans ng WWE. Hindi ako hater ni iShowSpeed kasi kumpara kay Logan Paul, no. Sabihin natin crypto scam to si iShowSpeed. Pero ito kasi si iShowSpeed mas mabait siya kumpara mo kay Si Logan Paul kasi sociopath talaga siya, pare. Hindi lang sa yung Japan Forest lang tsaka yung crypto scam niya hanggang ngayon people hindi pa po niya alam ko hindi pa niya binabayaran yung mga na biktima niya. Parang dude, bakit yung binibigyan ng platform to? Like magaling siya, nabibigyan niyo siya ng nabibigyan na ng attention yung product, pero parang sure ba kayo? Ang dami naman ding athlete diyan na YouTuber na pwede niyo ipasok eh. Totoo naman. Just saying. Well, sige, that wraps up our WWE Royal Rumble review. Ano pa pwede natin pag-usapan? How about ako na-excite ako na nakita ko yung si The Thing sa yeah. Dami nagsasabi na parang yung costume and yung costume and yung pag render kay The Thing is parang near accurate sa comics. Ako okay lang sa akin. Go lang. Kasi Marvel has this problem, I think, na Marvel has this problem for me na ang hilig nilang it's good na to go outside the box. Pero lahat ng mga patterns na sa mga costumes na is parang nagiging uniform na talaga. Like, di mo na makikita yung difference ng costume ni Spider-Man at ni Iron Man. Parang, alam mo yun, parang breath of fresh air sa akin yun yung Fantastic Four. Kasi parang, ba't ako sama parang classic na And si The Thing, ewan ko, ako gusto ko yung gusto ko, nasanay kasi ako sa look na yung shorts lang, yung trunks lang. So, pero ang ganda pa rin, hindi pa kaka-voice act, pati yung robot niya na assistant. Ang galing, parang, please be a movie. Hindi ko kayo papanoorin sa series. No offense. Movie. July ata ang showing. Their target, Marvel is targeting it to be a summer movie. Yun. Okay. So guys, kung nakita nyo na excite yung mukha ko, kasi birthday ko kasi July. So papanoorin ko yun for sure. Yan. And other Marvel movies, upcoming Marvel movies is Captain America Brave New World. Isa sa mga tawag doon. Isa sa mga nilook forward ko na Marvel movies. Kasi lately hindi na talaga, parang napagod na ako sa Marvel. And I'm that's why I'm very excited sa I'm very excited sa what James Gunn has been doing to DC lately. Yes, it's very exciting. Pero sabihin ko lang na mas parang with Brave New World, parang nagkakaroon ako ng hope ng konti kasi hindi na, tsaka Thunderbolts pala. Let's just add it in. Yeah, Thunderbolts. Kasi hindi naman din siya, pag tinitignan ko siya, it's not bad to look at. Mukha siyang promising They're going to give us Red Hulk again, plus Captain America na Falcon. Ewan ko, ano pa pinibigay nila sa atin. Pero, ako, I'm looking forward to it. Yeah, dito ako rin nararanasan ko rin yung Burnout. Marvel movies Burnout kasi
lalong-lalo na ngayon na may ano ka na, Disney Plus, tapos pinapalabas pa nila yung mga television series nila. I think it helps na hindi tayo binobomba ng mga movies. Kasi dito medyo yun nga ang hirap, it's hard to catch up, 'di ba? And pag once na dito, parang if you miss something, parang nakakatamad ng habulin. Oo. Yeah, yes. Yun yung isa sa mga feelings ko That's why dito I skip She-Hulk. Di ko na siya pinanood. Parang feeling ko kasi hindi siya ganun ka-important for the main storyline. Although andun si Daredevil, and I'm also looking forward for Daredevil sa Daredevil Born Again series. Ako skeptical ako. I think just give him a movie na. Please. Pero ako, sayang nga dapat tinanggal yung sa Netflix series para makakatch up ulit ako. Actually nga dito, I think they're binabalak nilang i-revive yung Netflix verse ng ng Marvel series at ilalagay nila sa Disney Plus. Paunti-unti nilang binabalik. So, ayun. First na sa Netflix, guys, hindi ko mapanood. Anyways, ako, ewan ko, especially kung paano siya tinreat sa She-Hulk, para medyo mababa yung kumpiyansa ko sa sa Daredevil. Pero let's see. Ano pa ba? Pag-usapan natin yung malupit na nakita kong opening credit song ng Devil May Cry. Yes. Oo. Tama. April, 'di ba? April lang Ako excited ako doon. Wala pa akong ganun nakikitang details about what would be the storyline of Devil May Cry. Maybe we could na-add anime, no? And kung ano yung susundan nitong storylines. Yun nga. Sige, Eugene, you elaborate bakit dapat abangan natin ng Devil May Cry anime series. Kasi pare, yung opening song nila is Limp Bizkit. Keep rolling. Diba, entrance rin yun ni Undertaker. Oh. Paano mga ginagawa ng Undertaker doon? Yeah. Smuggle po siya yun. sa rope. Pero yun nga, you're familiar with Devil May Cry, the game, diba? Not much, kasi ang rin. I'm not that of a gamer, but I know Devil May Cry, and for me, gusto ko siyang laruin, pero yun nga, dahil wala akong mga game consoles, I'm just a poor boy. Wala akong wala akong mga game consoles to play that kind of games. Baka may sponsor dyan, baka naman. Data Blitz, baka naman. Wala akong time na. pero yun nga, I'm more interested kung ano yung story niya. Feeling ko they'll go to yung Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Kasi yung siya from what I remember and sa PS2 days namin, Devil May Cry trilogy siya. Tapos 2 daw yung pinakapangit na Devil May Cry. And also, I think after ng 4, nagkaroon pa ng remake. And then hindi siya pumatok. Tapos kasama sila gumawa ng Devil May Cry 5 na katuloy nung main series. So, Devil May Cry 3 kasi ang timeline is 3, 1, and 2 ata, then 4, then 5. Parang ganun yung chronological order niya. It's weird. I think siguro na makikita na yung origins ni Dante. Ewan ko.
Kasi konti lang din na laro ko. Pero ang alam ko lang, ang mga alam kong kailangan mag-spill ng nerd trivia dito, no? Go lang! Devil May Cry was originally supposed to be a Resident Evil game, actually. Originally, yun yung ano nila, yun yung balak nila. Kasi nga lang, nung lalaro nila yung game, parang napansin nila, bakit parang nawala yung horror survival gimmick na which is yun yung di ba pinamagandang thing sa Resident Evil. Yeah. So nawala yon. So parang in-scrap nila yung idea na yon. Si Dante nga was supposed to be like Resident Evil protagonist talaga. Guns lang ata. So parang nawala yung survival action genre ng series. And in-scrap na yung idea na yun, tapos ginawa nila into a different game. That's why we have that, Devil May Cry. Ayun lang. So, na-add ko lang. Sorry na. Okay lang. Nice info. Ayan, looking forward to it. And then, dito, sige, ano nga yung nandyan, box mo sa gilid? Box mo sa gilid? Ito? Yeah, oo. Wait, kunin ko ha. Sige. Wait. Yan ba yung pinakita mo sa akin nakaraan? Guys, hindi ito yung binubuo ko ha. may Lego lang ako dito na gumagawa lang ako ng arming rack dun sa mga sa Lego army ko. Pero ito is Atlas Gundam. Ayo, pinakita mo na nga pala yan. Oo. Nandyan lang. Oo. So, nagtataka kayo bakit hindi ko pa siya binubuo. At yung siege tank ko na which is, wait lang, kuha ko ng hindi ko lang ito mga to. So, bakit hindi ko pa binubuo yung siege tank ko dito is reward ko yan sa sarili ko when I move out. And gumawa ako ng army, ng weapons rack para sa mga Lego StarCraft Marines ko. Oh. So, yeah, that's it. Tanaman sa akin, no? Double X Gundam. Yes, Gundam Double X. Kakatapos ko lang. Gandang Ganda. Maybe next time siguro gawa tayo ng episode about Gunpla. Gunpla, yeah. Also guys, gusto nyo i-comment just down below, no, na ano yung favorite Gunpla nyo or ano yung favorite Royal Rumble moment nyo, favorite or explain nyo na rin sa amin yung details na nung Devil May Cry kasi let's be honest. Yeah. Ibang games ang nilalaro ko eh. StarCraft, hindi naman ako StarCraft player pero papasok pa lang ako sa Devil May Cry pag nagka-budget ako. So, yun. Yeah. Ayun. And yeah, please do comment na kung ano man yung mga reactions sa mga pinag-usapan namin. Kung ano pa pwede namin pag-usapan on the next episode. Ayun. And nakabanar na tayo. Ganun na kabilis yung oras. Ganun na kabilis ang oras na eh. Oo. Sige. Also, Mandy, comment ka sa baba, sabihin mo sa amin, tama ako, di ba? Tama si CM Punk dapat. Ako, yeah, I'll just keep saying that. Pero yeah. Also, yes, we might, next recording namin, yeah, kung may comment sa baba, basahin namin. Basahin namin. Namin kayo kamahal. Yeah. Of course. Sana mahal nyo rin kami. Mahal kami. Oo, yun. Kung hindi, I mean, okay lang. Pero, masakit yun. Ayun. Sa mga, malapit na rin pala mag-Valentine's, So, guys, alam niya na, gagawin. Play safe. Play safe. Play it safe. Yeah. Play it safe. Sige, bago tayo magtapos, shoutout si Eugene. Shoutout sa mga bagong trabaho ko sa work. Saan ka na ba ngayon nag-work? Mamaya mo na sabihin after the recording para di ka Sige. Shoutout sa mga bagong katrabaho ko. Hello.
Kung nanonood pala kayo nito, parang, hey, yan. Good, nice. Kausapin niyo naman ako sa office na about geek stuff kasi hindi na ako makapag-initiate, nahihiya ako minsan eh. Pero kung geek pala kayo, yeah, usap tayo, break time, ganyan. Very rare nga lang ako mag-break time, pero yeah, sige, go lang. Shoutout sa nanay ko na nandito. Shoutout sa kuya ko, nanonood siya. Yeah, napanood ko siya ng episode. Ingat ka dyan. Ano pa ba pwede ko sabihin sa'yo? Comment down below, kuya. Sa mga kapatid, sa mga kuya ko din, again, baka magtampo yung isang kapatid ko eh. Shoutout din sa'yo. Pero manood ka din, ha? Kasi, din eh, nakakaya naman. Sina-shoutout kita, hindi mo pa rin narinig. Shoutout sa mga katropa ko, sa mga kaibigan ko. Shoutout sa mga wala na akong shoutoutan. Okay na. Shoutout pala sa professor ko, Sir Ponce, idol na idol kita. Hindi tayo nakapag-usap lately, kinausap lang kita ulit. So, let's reconnect someday. Yan. I think I'm done. Yeah, ako naman, my turn. Shout out to my parents, my sister, sa wife ko. Siyempre, kailangan. Yeah, of course, yeah. Valentine's Day na eh. Lapit na, Valentine's Day. Siyempre. College friends. Yeah, kay si Kuya Julio, kasama ko siya sa watch party. And aside from him, si John and si Mandy, of course, kasama natin. Comment down below kung sumama loob niyo, hindi ko yun. Yeah. Busy si Mandy. So, we understand na. Si John, nasa ibang lugar ngayon. Okay lang yan. Next time, siguro, hopefully next episode, nandito na naman sila. Ayun. Mga office mates ko rin. At yung iba nakikinig na rin sa podcast natin. Hopefully may natutunan, may mga naman kayo, napupulot kayong aral dito. Anong aral? Entertainment lang kung ano man. And then at aral na pupulot natin ngayon ay huwag kang maging katulad ni Logan Paul. Okay, ni Hulk Hogan, joke lang. Ni Hulk Hogan. Naging mabuti kang kaibigan sa iyong katropa. Yes. And yun. Shoutout ko lang ulit yung isa ko pang office mate, si Engineer Jano, who has his own YouTube channel, Engineer Nudge. More on ang parating niyang ang kanyang content madalas is more on Pokemon trading card game, yung mobile. So, yun. To my college friends na rin. And aside from that, yun. Thank you again for supporting us for this, for 3 years. And hopefully, kasama pa rin namin kayo for the coming years. Marami pa tayong pag-uusapan. Marami tayong pagsasamahan. And at marami pa tayong aral na mapupulot. Yes. Along the way. Yeah, tama. Yeah. And with that we wrap up this episode. Thank you very much for listening and watching watching this video, no. And yun nga, sabi nga ni Eugene, kung may comments kayo, may gusto kayong sabihin, please comment on the comment section sa baba. And also, we are, aside from YouTube, no, we are also available via Spotify kung ayaw nyo makita yung mga pagmumukha namin sa video. Kung gusto nyo lang pakinggan yung boses namin, yun, pwedeng, yun, we're also available on Spotify. And we also have our socials. We have Facebook. We are available on Instagram too, and TikTok. Wala kami sa X, pero meron kaming Threads. Yan. And yun nga, please don't forget to like and subscribe sa Geeks Out of Nowhere YouTube channel. Please like this video then.
Kung gusto nyong i-like, share nyo na din. Yan. So, yeah. And with that, Also, go. Kahit yung sama ng loob nyo, ikwento nyo sa amin. Oo, pababasahin namin. Parang mag-ano tayo. Parang magkakaroon tayo MMK moment. MMK moment. Oo. Dear Sir Jomar. Dear Kuya Eugene. May kumuha ng biskwit sa garapon. At hindi ko alam kung sino. Dear Kuya Eugene, may nanghiram po ng comic sa akin, di na binalik. Ay guys, okay, gano'n. Inarbor na lang po. Arbor. Mahal-mahal ng comics ngayon eh. Oo nga eh. Ayan. And with that, we end our episode. Again, thank you very much for listening and watching our videos. And yan, hopefully we could see you again on the next episode. My name is Jomar together with Eugene. And with that, we are 1, 2, 3 Geeks out of nowhere. And with that, thank you very much. See you on the next episode.